Gusto ng asawa ko ng lalaking anak? Dahil hindi ko iyon maibigay sa kanya, kaya sa iba siya. Dear T. Vine, pakitago na lang ako sa pangalang Agnes. May asawa at 2 anak. Noong bagong kasal pa lang kami. Lagi niyang sinasabi na lalaki ang gusto niyang unang anak namin dahil gusto niya ay meron daw siyang kasama paglalaro ng basketball. Kapag tinatanong ko siya paano kung babae ang ipagbuntis ko, sagot lang niya, basta, gusto ko lalaki muna. Kaya nang magbuntis na ako, sobrang excited na talaga ang asawa ko. Pero nang malaman niya na babae ang magiging anak namin, parang naging matamlay siya. Sabi ko nga sa kanya, pangit ang asal niyang iyon. 2 naman kaming gumawa nito. Buo na ito at hindi na pwedeng ibalik. Akala ko okay na siya. Nakapanganak na ako, mailap siya sa bata. Wala pang 1 taon ang panganay namin, ay nabuntis na ulit ako, sobrang tuwa niya. Sabi niya may babae na kaming anak, kaya sigurado na lalaki na. Pero nabigo siyang muli, babae pa rin. Simula noon, naging malamig na siya sa akin. Kahit sa mga anak niya, sa araw ng mga check-up, hindi siya sumasama. Kapag gustong makipaglaro ng mga anak niya, ayaw niya. Lagi siyang nakasinghal palagi sa mga anak namin, kaya bilang ina, hindi ko yun matanggap. Kaya napupunta yun sa pag-aaway. Dahil sa walang atensyon na nagmula sa papa ng mga anak ko, bumubuhos ko ang oras ko para sa kanila. Hindi ko na malaya na may ang asawa ko. Isang araw may nag-chat sa akin, anonymous number, at ang sabi, "Sis, alam mo ba na may ang Mr. mo? At may anak sila, binyag nga sa susunod na buwan. Pumunta ka para malaman mo kung totoo or hindi." Simula nang mabasa ko iyon, hindi na ako mapakali. Lagi akong balisa, doon ka lang naisip na, kaya pala malimit wala ang asawa ko. Hindi ko na iyon napansin dahil may work din naman ako online. Inaasikaso ko rin ang 2 naming anak. Ako rin ang nag-aasikaso dito sa bahay. Kahit sobrang bigat na sa dibdib ko, mas pinili kong manahimik at hintayin ang araw ng binyag. Sa araw na iyon, maaga akong nagpunta ng simbahan. Nag-abang ako sa susunod na magaganap. Andoon nga ang asawa ko, katabi ng isang babaeng may kalong na sanggol na lalaki. Wari ko'y wala pang 1 taon. Nang mag-umpisa na ang pare, doon na ako tuluyang napaluha. Dahil binanggit na ng pare ang pangalan ng bata at apelyido nito. Sa pagkakataon na yon, hindi ko na kayang magstay pa sa loob ng simbahan. Parang gusto kong sumigaw at gumawa ng Kaya minabuti kong umuwi na lang ng bahay. Umiyak ako ng umiyak. Hanggang sa gumaan ang pakiramdam ko. Kinabukasan pag uwi ng asawa ko, hindi ko siya kinakausap, hindi ko na rin siya inaasikaso, pero walang tanong kung bakit. Hindi ko rin siya nakompronta. Gusto ko siya ang magsabi sa akin. Pero lumipas lang ang mga araw, hinahayaan na lang niya na nasa ganito kaming kalagayan, na parang hindi na mag-asawa. Wala nang pakialam sa isa't isa, walang pag-aalala sa mga anak namin, walang lambing. Parang hindi niya anak kung ituring ang mga anak namin. Hanggang kailan ko kaya matitiis ang ganitong sitwasyon? Binabalak ko sanang ibenta ang bahay na ito nang hindi niya alam, at saka na lang kami aalis ng mga anak ko, para wala siyang mapakinabangan sa kahit anong pinundar naming 2. Mahirap kasing makipaglaban kung wala naman dapat ipaglaban. Kahit kasal kami, kung hindi na siya masaya sa kasal namin at hindi niya kayang tanggapin ang mga anak namin, ano pa ang ilalaban ko? Ayokong lumaki ang mga anak ko na nanlilimos ng pagmamahal sa sarili nilang ama. Tama ba ang gagawin ko? Lahat gagawin ko para sa mga anak ko. Mga angel ko ito.